Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabahong abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share po para po makatulong po tayo sa ibang nangangailangan ng impormasyon regarding po sa pag-apply dito po sa abroad. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang bansang Japan. Kung interesado po kayong mag-apply papuntang Japan bilang isang farmer, so alam ko marami pong naghahanap sa inyo ng trabaho dyan po sa Pilipinas at bilang isang farmer, ito pong video ay para sa inyo. Pakiusap ko lang po sana na wag po kayo mag-i-skip ng kahit na ano para po wala po kayong makaligtaan na magaganda at information po regarding po kung paano po mag-apply at mga qualification na hinahanap po ng agency para po makapasa po kayo at makaalis po papuntang Japan. So yung pong mga nagtatanong po regarding po sa pag-apply, pakicheck po yung vlog ko kung anong taon po yun kasi hindi ko na po sure kung available po yung job na naka-post po doon. So ngayon po kasi naka-update po ako ng taong 2023 kung paano po kayo mag-apply at saang agency po. So yun na lang po yung panoorin nyo, at least updated po yung ating mga job hiring po dyan po sa Pilipinas. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang farmer. Kung kayo po ay interesado, wag po kayo mag-i-skip ng kahit na ano man po sa aking video para po wala po kayong makaligtaan na information regarding po sa pag-apply bilang isang farmer sa bansang Japan. So ang bansang Japan po ay napakahalaga at napakagandang bansa. So 4 na season po siya. Napakagandang bansa, malaki rin po yung sahod at masasabi kong malapit din sa Pilipinas, di siya ganun kalayo. So, ang hinahanap po nila na job description po, farmer are involved in planting, cultivating, performing post-harvest duties, overseeing, performing maintenance on the farm, managing farming activities, previous experience in the farming industry. So kung meron man po kayong experience na 1 year at least ay pasok po kayo dito. Pero kung wala po kayo experience or mas mababa pa po sa 1 year, pwede po kayo mismo magsadya sa agency. So, itatry po natin yun. Kayo po mismo mag-try, nakiusap sa agency. Kung mausap mismo sa agency mismo, wag po kayong kumausap ng ibang tao. Mismo dapat sa agency po kayo mismo kumausap. Para po malaman ninyo, mag-try po kayo. Kasi hindi naman po porket nag 1 year, ay hindi po kayo makakapasa. So, depende po sa employer. Basta po may experience, kahit papano try po natin. Pero ang hinahanap po kasi nila dito is 1 year experience bilang isang farmer sa Japan. So yung qualification po na hinahanap nila ay may minimum 1 year experience. Candidate, kailangan po nila ng candidate na bachelor's college degree holder sa agriculture or similar fields po. Excellent handwriting coordination at may 1 month salary placement fee. So, malaki po kasi yung sahod dito sa Japan. Malaki po kasi ang sahod dito sa Japan. So, i-grab nyo na po yung opportunity kung meron naman po kayong experience. Mas mataas ang experience, mas maganda. Kung lower than 1 year, pwede po kayo mag-try sa agency at makausap nyo po. So, ang agency po ay ilalagay ko po dito mismo sa baba ng aking video. Non-Stop Overseas Employment Corporation or Corporated, Corp lang kasi nakalagay dito, agency, pero ilalagay ko po. Ang sahod po ng farmer sa Japan is 103,644 Japan yen. So, ito po ay equivalent sa Philippine Peso na 38,682 or 132,080 Japan yen, equivalent sa 49,296. So take note po, ito pong salary ay depende po ito sa palitan ng Philippine Peso at Japan yen. So depende po ito. Hindi po ito pipix na mababa at di rin po ito nagpipix na mataas. So depende po ito sa palitan ng pera, lalo na po kung magpapadala po kayo sa Pilipinas. So, yung address po is 1712A Mabini Street, Core,
Alonso Street, Malate, Manila. So ilalagay ko rin po dito yung address po para po mapuntahan po ninyo at kayo po mismo ang makapag-apply. Payo ko lang po sa mga mag-a-apply po sa bansang Japan ay mas mainam po na kayo po mismo yung pumunta mismo sa agency. Kasi mas mainam po na kayo po mismo yung kumausap sa kanila, kayo po yung mismo makaalam at masagot po nila mismo sa inyo yung mga katanungan ninyo regarding po sa mga age limit, kasi baka mamaya hindi nyo kasi matry, pwede pa po pala kayo. So mas mainam po na kayo po mismo yung mag-research at pumunta mismo sa agency. Mas mainam na wag na lang po kayo kumausap ng ibang tao, lalo't na po aplikante lang din. So wala po silang alam doon at mahirap po kasi yung ma-scam din kasi marami pong nagpapanggap na agency. Mas maganda po kasi yung mismong agency, makita nyo yung buong pangalan mismo sa loob ng office na itong agency na to parehas ng pangalan na binablog ko. Hindi po sila hindi po kayo magbabayad mismo doon sa agency kasi normally sinasabi naman po nila kung paano babayaran sa mga medical etc. kung magkano yung babayaran nila. Ina-explain po nila yun maigi at paano pag-process ng papel. Ilang buwan ang hihintayin nyo. So kailangan po ninyo ng time, syempre patience kung gaano katagal ang paghihintay ninyo at syempre ang pera. Kasi pag pinag-report po kayo, kailangan may madudukot po kayo. Hindi po siya ganun kadali ang mag-apply, lalo na po mas mainam na hindi po muna kayo dapat mag-resign kasi kailangan nyo po iyon, lalo na po sa pag-a-apply ninyo. May madudukot po kayo especially sa mga pagkain ninyo habang hindi pa po kayo nakakaalis. Ang time na po pwede po kayo mag-resign sa trabaho ninyo mismo kapag may flight na po kayo, yung ticket na pangbiyahe na talaga. So, kung may visa lang po iyan or nagme-medical pa lang po kayo at wala pa po kayong biyahe eroplano, wala pa po kayong karapatan na mag-resign kasi kayo lang din po ang mahihirapan, kayo lang din po ang matatambakan ng utang. Ang hirap po kasi umutang ngayon sa Pilipinas, lalo na po yung iba nagpapatubo, sobrang laking tubo. Baka mamaya kasi malis kayo, tubo lang, pambayo ng tubo ang sasahurin nyo. So umiiwas tayo sa ganun para din po makaipon kayo. So kung kayo po ay bago pa lang dito sa aking channel, pwede nyo po itong i-share sa inyong mga FB, sa mga kaibigan nyo po para po makatulong din po sa inyo at sa ibang tao pa po, sa mga kakilala ninyo. So hindi lang po ako nag-i-stay sa isang bansa, hindi lang din po ako nag-i-stay sa isang trabaho. So pinipilit ko po na makatulong, pinipilit ko po na makahanap ng job hiring dyan po sa Pilipinas para po ma-applyan ninyo. Kasi marami po talaga na scam, marami po yung akala nila okay na, yung pala scammer pala, sinisingil sila magpadala sa Palawan, Cebuana, pero hindi pala. So wala pong agency na gano'n na naniningil sa mga Cebuana, padala ka rito, padala ka sa Western, Palawan. So wala pong agency na gano'n. Kung may babayaran man kayo sa agency, siguro talagang konti lang, mga envelope, papel, mga pang-ID, gano'n lang. Kasi normally, ang bayad talaga, lalo na sa mga medical, mismo doon sa kung saan kayo nag-medical, saan kayo nag-process, doon talaga. So wala po sa agency. Pero depende rin po iyan sa agency, pero hindi siya ganun kalaki. So yun po. Dun po sa mga naghahanap ng trabaho at hindi po kayo natanggap, huwag po kayo mawalan ng pag-asa kasi marami pa po tayong job hiring ngayong taon. Ngayon, pwede nyo pong balikan yung aking mga video, mga vlog po nung 2 years ago, last year. Pwede nyo pumuntahan yung mga agency na yon at marami po kasi agency na nabablog ko na meron po silang iba't ibang hiring po sa Pilipinas. So, meron kasi tayong tinatawag na hindi ka pa pwede dito sa isang trabaho, pero pwede ka pala sa ibang trabaho. So, kailangan open lang po yung ating isipan, wag po natin i-closure. Ang pangarap po ninyo ay talagang hindi para doon at meron talaga sa iba. So, hindi para doon sa bansa na yun, pero meron pa po palang much better na bansa. So, mas mainam na mag-try and try po tayo. Doon po naman sa limit
age natin. Hindi ko po alam talaga ang limit age kasi iba-iba pong bansa ang binablog ko. Maaari po kayo mismo magpunta sa agency para po maklaro nyo po kung pwede pa po yung edad ninyo, ang experience po ninyo. So, hindi porket 3 years ang kinukuha nila, example lang, 3 years ang kinukuha nila experience, wala mawawalan na po kayo ng pag-asa. So, pinopost po yun ng agency, pero meron kasing mga nakakaalis na kahit 1 year lang, basta may experience, pumapayag sila na maipasa at nakakaalis. So, wag na wag po kayong mawawalan ng pag-asa pag meron po kayong mga nababasa na gano'n, na 5 years working experience ang hinahanap nila, or 1 year, tapos ikaw, ang experience mo lang is 6 years. Kung hindi ka nag-try, at yung iba nag-try ng 6 months lang, ang experience nila, pero nakapost doon is 1 year, tapos nakaalis sila. Siyempre, sayang, ikaw yung nawalan, di ba? Mas mainam yung try and try natin hanggang sa makaalis ka. Ang pinaka-importante kasi dito talaga is yung talagang pera. Kapag mag-a-apply ka sa abroad, kailangan mo talaga yung meron kang may makukuwanan ka na panggastos, especially kapag medical, pamasahe, pagkain mo syempre. Kasi syempre, habang nag-apply ka, hindi mo maiwasang magutom talaga. Maghihintay ka, antukin ka, maaga kang gigising. So, mahirap yung naka-schedule ka ng medical, wala kang pera, next week pa ang pera mo. Kailangan talaga magtatabi ka kasi nag-a-apply ka abroad. So, hindi natin pwedeng pakiusapan lalo't naka-schedule na. Depende na lang kung talagang may sakit ka, kailangan mo magpahinga kasi medical yun. So, mas mainam po kasi na makausap nyo po mismo yung agency regarding po sa ano man po yung itatanong ninyo. Ito pong binablog ko is mga basic lamang na information. Mas mainam po na kayo po mismo ang mag-apply. Kung kayo naman po ay nagre-research sa FB, sa Facebook page, hindi ko masasabi kasi kahit na legit yung agency, marami pa rin kasing mga agency na ginagaya yung mga legit agency. Sa dami ng agency, sa dami na na-scam, mas mainam po na puntahan po ninyo mismo ang address po ng agency. Kung makita nyo po na mas mataas yung likes ng agency at talagang updated sila sa pagpapaalis ng tao, sa job na pinopost nila, at etc. etc. Huwag na po kayo mag-comment doon ng how, paano mag-apply, kasi hindi rin po kayo re-replyan ng agency. Mas mainam na kayo po mismo ang mag-walk-in, mag-apply, or through online ang pag-a-apply po ninyo sa agency. Kasi para sa akin kasi mas mainam yung talagang personal na mag-apply kasi ma-update ka, lahat matatanong kaysa sa online. Mag-aantay ka ng ilang araw, ilang oras, ilang buwan. Syempre sa dami na nag-a-apply, di ba? Kaya mas mainam sa akin na mag-walk-in, hanapin mo, mag-research ka. So, hindi lang, kung hindi ka man nakapasa, pwede, merong mga agency na malalapit, di ba? So, ganun kasi ginagawa ko nung pag nandyan ako sa Pilipinas at nag-a-apply ako. Hindi lang ako nakastay sa isang agency. So, marami din akong ina-applyan. Kung sino yung unang tumawag, kung sino yung unang mag-process ng papel ko, doon ako. So, depende kasi yan sa qualification na hinahanap nila, na akala natin okay tayo, hindi pala. So, yun po. So, yun lamang po ang aking vlog. Sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. Medyo busy po talaga ako, kaya pinipilit ko po mag-vlog po talaga. So, sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Pakishare na lang po, like, and comment nyo na lang po kung ano po yung trabaho na pinapahanap nyo po at sisikapin ko pong hanapin. Pwede rin po kayo magpa-shoutout, so mag-comment na lang po kayo sa baba. At nagbabasa po ako ng mga comment, di lang po ako talaga nakakapag-reply dahil sobrang busy, lalo't nasa Hong Kong po ako. So, bawat binablog ko po, sinisikap ko rin po na makapunta at matry po kung gaano ka-responsible yung mga agency sa Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa abroad. So, masasabi ko na talagang responsible sila kahit papano talagang. Masasabi natin talagang swertihan lang sa mga company, sa amo. So, lahat yan. So, yung mga binablog ko po, hindi ko po basta-basta binablog lang. So, yung kadalasan kasi may experience din talaga ako sa agency nila, sa agency dito sa abroad, kung paano yung pagpaprocess nila. Lalong-lalo na po kapag may problema ka,
itatalakayin din na po natin yung regarding po sa mga OWA, sa mga benefits ng OWA. So, sa mga susunod po yan kasi OFW din po ako at kasalukuyan din po ako nasa Hong Kong. So, yun lamang po. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, and share para po ma-update po kayo sa mga bago nating job hiring regarding po sa pag-a-apply po ninyo dyan po sa Pilipinas. So, yun lamang po at maraming salamat.